Si Attorney Larry Gadon, mga kababayan, may sinasabi dito. Alam niyo naman po ito, siyempre nasa inner circle ni Pangulong Bongbong Marcos 'to, 'no? So may alam 'to. Pakinggan ho natin yung kanyang mga sasabihin, ha? Para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Uy, umaasa pa kayo diyan talaga naman. Ano? Alam niyo sa ginagawa ninyo, Amy, Sara, sa ginagawa ninyo, lalo lang nagjo-join force, yung pula at pink. Yung puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, gawa lang ng gawa doon sa proyekto. Pinupuntahan yung mga nasalanta ng bagyong Lino ba? Tama ako? Tino o Lino? Diba? Tapos kayo bira ng bira. Lalo lang napapamahal sa mamamayang Pilipino si Bongbong Marcos. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Mahihirapan nung manalo yan. Mga kababayan. Ano lang naman yan eh. Tawag DDS lang naman boboto dyan eh. Di po ba? Tapos sinisiraan pa ni Panelo. Hindi pa siya si Panelo. DDS lang mga bossing. Di ba? Unti na lang yung mga yan. Tingnan nyo nga yung mga parali-rally nila. Ilan? 4,000 yung DDS doon daw sa EDSA. Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang korupsyon ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Correct. No, ang logic, ang inaano nila, ang ginagawa ho nila mga kababayan ay sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw ho ang promotor diyan sa mga flood control project na yan. Eto nga alam na alam natin. Dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nalantad po lahat yan, mga kababayan. Biruin mo, ano sabi? Pagyayabang nung dating Pangulo, 13,000 yung kanilang flood control. Pero ano nangyari? Binaha. Kaya ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, imbestigahan nga natin to. Tingnan nga natin to, Crisandro Bisasot. Bakit ganito nangyari? Ayun. Inalam, hinanap yung mga kontraktor, malalaking mga kontraktor na nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno, nakita yung mga ghost project, na ituro yung mga politiko, etc. etc. So yung ganun na ang nangyari, pinaigting pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang ginawa mga kababayan? Nagtayo po ng kumbaga sumbong mo sa presidente para kahit nasa ang lugar ka ng Pilipinas, makakarekta ka, makakapagsumbong sa presidente. Pangulong Bongbong Marcos, dito sa lugar namin, merong dito, merong flood control, hindi itinuloy. Mas lalong nakakahambalang sa daluyan ng tubig. Pangulo, dito, nilagay lang yung poster, tapos na daw agad. Diba? Lahat mga boss, no? Ito, umpisa kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos si Amy Marcos ang kinakampihan yung mga Duterte na puro paninira lang ho. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan. Mga DDS, may sinasabi si Attorney Larry Gadon sa inyo, doon kay Sara Duterte, wala daw kapanapanalo. Bagay, ako naman, ko doon, naniniwala ako doon. Walang kapanapanalo mga bossing. Bobo na lang ang boboto doon sa presidente o tumatakbong presidente nang hindi man lang ipinapaliwanag kung saan napunta yung confidential funds o yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng bayan. Ikaw, boboto mo pa yon? Ayan nga, harap-harapan may Regres Piatos, Kokoy Villamin. Tapos, basta, Sara pa din ako. Hindi na nga maipaliwanag
Iboboto mo pa, di ba, JCAS? sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang Papunta na si Atty. Lariga doon sa exciting part. Makukulong na daw yung mga Duterte at makukulong yata pati si Amy. inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon. Oo, di ba? Oh. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos ni simula po nung rally na yon yung kahapon, mga bossing, kahit yung November 30 na darating na rally na yan, hindi ho pumapasok sa isip ko na bababa si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Oh, ang daling intindihin. No, 10 milyon. Sige, ibigay ko na sa kanila yung numero na yan, 10 milyon. Alam ko naman, hindi nila makukuha yan. No? Kahit 10 milyon kayo mga pugo, itlog ng pugo. Kahit maging 10 milyon pa kayo dyan, kung alam namin na 119 million o kulang na lang 120 million na kami na tayong Pilipino, hindi majority yan. At alam ng Pangulo yan. Di ba? Kesa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Oh. Muntik na nga yan sa pagkasenador pa lang eh. 'Di ba, Eugene? Oh. Naku, hanahawa na si Amy kay Inday Sara. Mukhang nawawala. Ang bilis naman. Sa katinoan. Ito opinion ko lang ho ito. Tingin ko lang ho ito. Kumbaga, pinipilit kong intindihin si Amy Marcos kung bakit siya nandun sa kabilang side. Ano po? Pinipilit kong intindihin si Amy Marcos kung bakit doon kumakampi. Kasi naman tingnan nyo mga kababayan, paano ko hindi maintindihan? Yung tatay niya, binastos na, binaboy na ni Sara Duterte. Ano ang sinabi? Hukayin ko yung tatay ninyo, itapong ko sa West Philippine Sea. Sa tatay ko sabihin mo yun, kahit vice-presidente ka Di ba? Mag-aaway talaga tayo Baka hindi na kita papasinin, no? Or talagang magwawala ako kahit vice-presidente ka. Kay Amy, parang baliwala lang ho Siya pa yung nagsusumiksik doon, di ba, Sir Almond Lee at Biola ng Cereza Force, Arnedo Olaes? Siya pa yung nagsusumiksik doon. Itatapon na sa West Philippine Sea yung bangkay ng tatay niya, hindi, dito pa din ako kay Sara Duterte. Yun pa lang ho, mga kababayan. Ngayon, iniisip ko, ano ang dahilan kung ba't nagsusumiksik ito sa mga Duterte? Hindi kaya meron din tong sangkot? Nasama din to sa mga gawain ng mga Duterte? Yun yung napapaisip ako, mga bossing. Tuloy muna natin si Atty. Lariga doon. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Saka yung INC, siyempre alam nila kung ano sasabihin yung mga yan, sila Amy Marcos. Diba? Alam nila yung sasabihin yan. Naniniwala pala kayo na adik si Bongbong Marcos. Bakit ikinandidato nyo noong 2022?
Di ba? Bakit inendorso nyo? Kung naniniwala. Si Amy Marcos, siya nagsasabi, alam mo pala, addict yung kapatid mo, bakit mo niloko yung mamamayang Pilipino kung talagang addict yan? Ba't inendorso mo pa din? Di po ba, mga kababayan? Kaya ang hirap kunin ng logic nila Kaya halata natin na paninira lang Sabi ng isang vlogger, ay isa daw si Digong sa kabit. Naku ha. Ngayon ay sinisira Kala ko ba maganda ang taste ni Digong kung ganun, di ba? niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung iisipin natin yung first family mga kababayan, kapag kayong mga nagsalita, nakita nyo yung mga kilos, no? Paano mo iisipin ang ganda ng pagkakabuklod ng kanilang pamilya tapos nagdodroga yung buong pamilya, pati si Sandro? Di ba? Paano mo iisipin yon? Ang ayos-ayos nung kanilang pamilya? Ay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Ang talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Atty. Larguedo, kung nilalait ni Amy Marcos, si First Lady Lisa Marcos, wala lang akong picture dito o litrato, mga kababayan Nakakahiya naman. Para namang laban ng DDS at at mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga DDS na mga vlogger, nako, mapanghusga yun, mapanlait yun, mga bossing. Pag itinaas yung kilikili nun, putik na yan, makita mo, kala mo, kaya mong kaya mong rolirin aabot ng isang guhit yung kapal ng banil sa kilikili. Pero sila pa ang mapanlait, mga kababayan. Parang ganun lang din si Amy. Kung nilalait niya talaga ang First Lady, mahiya naman. Sabi ni Boss Mike, sintulis daw. Hindi ko natutuloy. Sabi ni Boss Mike, sintulis ng daw? Tapos lalaitin ng First Lady? Na napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman. Naku po. Amy, tutuloy ka pa ba? Attorney, sabihin mo na, yung bagman ni Amy Marcos. Diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman. Ako po, bagman, alam nyo ibig sabihin, taga-mudmud ng pera, taga-kolekta ng pera. Ayun mga kababayan, taga-bayad ng panoorin nyo yung bagman ni, pangalan nito? Yung si Atayde. Maintindihan nyo yung bagman, mga bossing. Hindi kaya dahil dito, kaya pinipilit na nilang niyang siraan si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil kung may bagman mga kababayan, at kakanta yun, madidiin si Amy Marcos, makukulong. Arjo Atayde, sabi ni Jordan G. Tuloy. Diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Malaki din ang campaign nito 1 billion ang kampanya ni Amy Naku, lumalabas ito Amy donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong may sabi ni Noriel Mariano, agoy, may bagman pala. Kaya pala
kasama siya doon sa nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala gustong-gusto niya na matanggal sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, ayan si Atty. Larry Gadon, no? Siyempre, meron mo po yung mga intel, mga kababayan. Di ba, Ma'am Chris Rose? At Rita Rojas? O, Young Bagman, ano ang kakantahin niya? Singing in the Rain. Tuloy. Apoy, kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Oo. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, I mean. Tsaka, Nasaan ang utak mo? sa baba. Hindi. Ibig ko sabihin, ibababa ko na ho itong video ni Larry Gadon, mga kababayan. Di ba? Hindi kaya, yun ang dahilan talaga ni Amy Marcos, kaya talagang, wala na. Ading ko, it's either ikaw ang bumaba sa pagka-presidente o kaysa naman makulong ako sa sala ng graft and corruption o plunder. Di ba?